factory worker, ganyan. O kahit na lang cleaner, okay na. Basta medyo okay yung sahod. Galing pa ng Bicol si Mang Antonio Cañeles. Mag-iisang buwan na siyang nangungupahan dito sa Maynila para lamang maghanap ng trabaho sa abroad. Dati na rin siyang nagtrabaho sa Singapore, 15 taon na ang nakararaan. Nag-local employment at natingga noong pandemya, kaya umuwi ng probinsya para magsaka. Siguro sir, kailangan mo talaga sir ng financial malaki. Dahil may dalawa pa rin akong anak na mag-aaral sa college. So hindi kakayain ko sa farm lang. Mahina sir ang income sir. Mahina. Mahina ang production, mahina ang sale ng mga hayop. Si Mang Romel, 25 taong nagtrabaho sa isang multinational company sa bansa. Ngunit dahil naliliitan na rin sa kanyang kita, sinubukan niya na lamang na magnegosyo pero hindi ito naging matagumpay. Kaya itutuloy na lang niya ang kanyang plano na mangibang bansa sa pag-asang mas malaki ang kanyang kikitain doon. Sa hirap ng buhay, tapos yung kita, talaga mahirap. Kung sa isang family mayroon kayong 5 member, hindi enough, yung isa lang yung kakayod. Kailangan talaga maghanap ng way para makapag-ambag. Ito yung isa. Sinubukan din niyang mag-apply ulit dito, pero di umano sasapat ang kita sa pang-araw-araw na gastusin. Sir Early Joy naman, ilang taon nang nagtatrabaho bilang call center agent. Maayos naman ang pasahod, pero hindi na rin ito sumasapatan niya sa mga gastusin. Kasi po kahit medyo malaki na rin po yung sahod, hindi pa rin sapat po kasi ang mahal ng mga pamasahe, ng bilihin po. Kaya tinry ko na lang po mag-abroad muna. Mag-abroad muna, baka po dito muna ako magsimula bago yung goal ko talaga na sa ibang bansa. Hired on the spot si Early Joy bilang cleaner sa Saudi. Kaya overwhelmed ito, lalo na't may mga magulang pa siyang sinusuportahan. Ilan lamang sila sa daan-daang aplikante sa mega job fair ng Department of Migrant Workers na nais mag-abroad ngayong araw ng kalayaan. Ayon kay Department of Migrant Workers Hans Leo Kakdak, hindi man masyadong marami ang mga naitatalang hard on the spot sa mga ganitong job fair abroad. Pero higit sa 50% ang nabibigyan ng pagkakataon hanggang maiproseso ang kanilang mga requirements. In a job fair, I would say more than 50% are being asked to return or be processed for further interview or submission of requirements. So, yun ang pinangahawakan namin na more than 50% of the applicants today will get another chance by being interviewed or submit further requirements. Titignan pa ng mga recruitment agencies nila kung ano kung talaga ba sila ay karapat-dapat. Nasa 3,630 ang job vacancy mula sa 10 licensed recruitment agencies na lumahok sa job fair. Nurse, caregivers, factory workers, cleaners, restaurant workers, general cook, heavy truck driver, construction worker, hairdresser, pipefitter, mechanics, machine operators ay ilan lamang sa mga trabahong iniaalok. Sila ay ide-deploy sa 16 na bansa gaya ng US, Japan, Kingdom of Saudi Arabia, Poland, Austria, United Kingdom, Indonesia, Australia, United Arab Emirates, Germany, Macau, Virgin Island, Guam, Slovakia, Lithuania at Papua New Guinea. Sa kabila ng lumalaking demand ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, pagtitiyak ng Department of Migrant Workers, mayroong pa ring sapat na manpower para sa mga industriya sa bansa. Yan ang isang na-observe ko na hindi na masyado hindi na masyado papasok yung sa tinatawag na brain drain o maubos yung workforce natin kasi meron naman tayong supply ng mga kaukulang demand din sa abroad. Hindi na katulad dati na highly technical o professional ang skill set. On the other hand, hindi na rin yung mga lower skill sets such as domestic workers. Tamang-tama lang, katamtaman lang na skill set in such a way na hindi naman din tayo maubusan ng workers dito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.